Marco, calm down. Bakit? Wala namang naniniwala sa akin eh. Kitang-kita na natin na si Angel na may kagagawan pero siya pa rin mas pinapaniwalaan mo. Kumakampi ako sa katotohanan. Ibang sinasabi mo kaysa sinasabi ng ebidensya. But she's a liar! She's manipulative, Dad! Anak, wala akong pakialam kay Angel. Hindi siyang anak ko. Anak, tapatin mo ako and you be honest with me. Kinuha mo ba si Trixie? Dad, hindi. Tayong dalawa lang nandito. Walang pulis, walang mama mo, walang asawa mo. Tell me the truth. I won't judge you. Dad, bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ilang beses ko na sinabing hindi ako, di ba? Dad, maniwala ka sa akin. Dad, I'm your son. Pinalaki mo kong may respeto sa babae, na may galang sa babae. Hindi ko magagawa yun, kaya maniwala ka sa akin, Dad. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. I believe you. I believe you. We will fight this. We will clear your name. Okay? Okay? Sana nakita mo yung mukha ni Kuya Marco kanina. Nung nalaman niya na hindi dugo ni Trixie yung nasa kutsilyo. Pahiyang-pahiya talaga siya. Yan yung napapala niya. Pakialamero kasi siya. Tinago ko lang naman yung kutsilyo pang self-defense. Baka sakaling sugurin niya ako. Hindi ko naman akalain na yun pala yung mangyayari. Nakatulong pa. At least ngayon, hindi na ako pagsususpesa ng mga tao. Kawawang Marco. Mukhang makukulong talaga siya. Sisiguraduhin ko mabubulok siya doon. Marco? Are you here? Kailangan ako sa iyo eh. Love. Tawag mo phone ko. Sine-check mo ba yung messages ko? Hindi kasi... Messages namin ni Trixie. Hindi kasi... Love, pinagsususpetsahan mo ba ako? Wala ka bang tiwala sa akin? Marco, kakampi mo ko, di ba? Love, iniisip mo ba nagsisinungaling ako sa'yo? Na ako'y kumuha kay Trixie? Kaya pala, hinahayaan mo lang na buhay si Trixie kasi gagamitin mo siyang pang-frame up kay Marco. Alam mo, parehas tayo mag-isip, no? Alam mo, konti na lang talaga, mawawala na yung Marco na yan. Eh, paano yung ate mo? Eh, di ba napaka-supportive niya sa asawa niya? Sa umpisa lang yan, kampiyan kay kuya. Pero matalino si ate. Lalo na ngayon, sa bagong ebidensya. Sigurado ako, mag-iisip yun. Iisipin niya kung inosente ba talaga o kriminal ang asawa niya. Marco, hindi. Kaya ako to kinuha kasi magpapaalam Love, sa tinagal-tagal natin, never ka pa nag-check ng phone ko. Love, hindi. Kinuha ko lang yung phone mo kasi gusto ko sana magpaalam sa'yo na i-check ko yung messages niya ni Trixie. Just in case na lumapit ulit yung mga pulis at magtanong. At least alam natin yung sasagot mo. Diba? Hindi mo iniisip na guilty ako? Naalala mo ba nung ninakawan kayo ng staff niyo? Tapos muntik na malugi yung negosyo niyo? Galit na galit ako sa kanila noon. Gusto ko silang kasuhan. Pero ano sabi mo sa akin? Aregluhin na lang. Hindi kita nakita na sumigaw, na nagdabog. Ano ba mangyayari? Di ba kung magagalit ako? Sa 10 taon na magkasama tayo, hindi kita nakitang nanakit ng ibang tao. Yun yung Marco na kilala ko. Yun yung Marco na minahal ko. Kaya alam kong hindi ikaw kumidnap kay Trixie. Thank you. Sila hindi naman talaga kasi ako kumuha kay Trixie. Ibang tao yun. Sa tingin ko talaga love si Angel. Si Angel? Bakit ba si Angel na naman yung pinagdududahan mo? Yung CCTV, tapos yung knife na may dugo.
Nakontradict na yun ah. Ano pa bang ebidensya mo laban sa kapatid ko? Si Trixie mismo. Nung huli ko siyang nakausap, sinasabi niya sa akin na si Angel daw talaga may kasalanan. Si Angel daw naglagay ng bikini. At doon nagsimula yung gulo. Si Trixie ang nagsimula ng gulo. Siya tong lapit ng lapit sa'yo eh, kahit alam niya, nakasal ka na. Eh, love, may evidence nga against kay Angel. Yun yung sinasabi ni Nakita Trixie. mo ba? Nakita mo ba? Hindi, di ba? Kasi nga wala. Gawa-gawa lang yun ni Trixie. Para may iba siyang masisi. Alam mo namang mahilig magsinungaling yung Trixie na yan eh. We can't trust everything that she says, okay? Basta love, iba yung kutob ko sa kapatid mo. Hindi admissible sa court ang kutob. Kailangan natin ng solid evidence. Love, alam mo, pagtatanggol kita sa korte, sa mga polis, pati na rin sa mga kaibigan natin, pero hayaan mo na si Angel. Let go of her. Di ba ikaw na-hurt ka din pag ina-accuse ka ng mga bagay-bagay na hindi mo naman ginawa? Siyempre, ganun din nararamdaman ng kapatid ko. Huwag mo na siyang pag-initan, love, please. Dear Papa Jesus, thank you for today. Complete and safe po ang family namin. Sana po hindi po kulitin si Daddy ng pulis. Pag may pulis, ibig sabihin may iba na nangyari. Lagi niyo pong iprotect.